Ito na ang araw ng simula ng banquet kasama ang mga noble ng pababa na si Gruhorn upang magmasid sa mga tao. Agad naman siyang binati ng mga noble at hinahangaan nila ito dahil sa naging pagbabago nitong si Gruhorn, pero tinin lang ito ni Gruhorn nang masabat sinabing ang dami daw nilang sinasabi ay pamayat lang naman daw ang prinsipe. Ang plastic ng people out there, ahahaha. Habang nagmamasid si Gruhorn sa paligid, sinubukan niyang tignan ang traits ng mga ito. Tinignan ni Gruhorn ang kanilang traits gamit ang judgment sa status window at napatanong itong si Gruhorn sa kanyang isipian kung ito na ba daw ang mga noble ng kaharian, kasi kung ito na daw yun ay malaking kalokohan ito. Na matignan ni Gruhorn ang traits ng mga noble, nakita naman natin na ang traits ng mga ito ay heart of a serpent. Sa madaling salita, ito ang traits ng mga may masasamang gawain tulad ng pagnanakaw at pagpapahirap sa buhay ng iba. Habang nagmamasid pa si Gruhorn sa mga paligid, may nag-agaw pansin sa kanya sa isa sa mga tao sa banquet at ito si Taylor. Masaya naman itong pinuntahan ng prinsipe si Taylor at binati ito. Sinabi nito kay Taylor na kung nagpunta pala daw ito ay dapat binati siya agad at ikinagulat naman ni Taylor ang pagbati sa kanya ng prinsipe. Agad naman itong humingi ng tawad sa hindi pagbati sa kanya, kasama ni Taylor ang dalawa pang lalaki sa likuran nito at agad namang nagpasalamat sa imbitasyon ng prinsipe sa kanya. Dagdag pa ni Gruhorn, si Taylor lang daw ang hindi corrupt sa mga nobleng naroon, kaya ikinagagalal ng prinsipe ang pagpunta at pagbisita ni Taylor sa banquet. Bigla namang may sumigaw na kawal na tila may emergency na kailangan. Sinabi ng mga kawal na ito na may dumating na emperor mula sa Burgone Empire at ito ay si Emperor Marquis Montpellier sa Burgone Kingdom. Habang binubuksan nila ang pinto, nagsitihil ang lahat sa pag-uusap, pati na rin si Gruhorn sa sinabi ng kawal. Sabi ng kawal na papasok na sa banquet si Ambassador Cawilan de Burgone Montpellier. Mukhang nagulat si Gruhorn sa narinig niya at sa panagalang narinig niya, kaya napalingon ito mula sa kinaroroonan ng pinto habang papasok ang emperor na ito. Ang lahat ng mga noble sa banquet ay biglang yumuko at nagbigay galang kay Emperor Marquis, pero si Gruhorn lang ang tanging nanatiling nakatayo. Ang emperor ay nagmasid sa mga nobleng naroon pero isa lang ang nakita niya. Agad naman niyang pinuntahan ang prinsipe sa kinaroroonan nito at bumati ito rito. Ang mga noble ay nagulat sa pagbati ng emperor sa prinsipe. Pero si Gruhorn mukhang nasa pagitan pa ng kanyang isipan, tila nabibigla pa sa nangyayari at kanyang narinig na panagalang Burgone. Ang Burgone Empire ay isa sa kinalaban ng niya noon, bilang espada pa lamang siya kasama ang kanyang amo noon. Ang kalabanan ito ay naging mahirap sa kanila dahil ayon ang laban na nagtagal talaga noong 400 ang nakaraan. At ang marinig ang panagalang iyon para kay Gruhorn na Samira at nag-iwan nagkasamaan sa kaharian ay mahirap patawarin para kay Gruhorn, kaya sa isip ni Gruhorn paano pa ito naglakas ng loob humarap sa kanya. Habang galit na galit si Gruhorn sa taong nasa harap niya, bigla naman may isang matanda ang natapilok at nadama sa harap niya. Hawak ang isang basong may alak at ito'y natapon kay Gruhorn. Nice save tanda, baka may nadedo na kung dekapanad apa. Nagulat naman si Gruhorn at tila nabuhayan muli nang matapunan siya ng alak at bumalik ito sa kanyang normal na pakiramdam. Agad namang tinanong nitong matandang noble kay Gruhorn kung ayos lang ba daw ito, naging pabaya daw ito sa sarili kaya ganun na lang at natapilok siya dahil sa pagmamadali upang batiin ang prinsipe. Agad namang yumuko upang humingi ng tawad ang matandang noble sa prinsipe dahil sa pagiging pabaya nito at sa kanyang nagawa. Pero mukhang wala lang kay Gruhorn ang ginawa ng matandang noble, bagos ay masama pa rin ang tingin nito sa emperor. Medyo nakaramdam ng kakaiba ang emperor mula sa prinsipe, mukhang alam nito ang dinadamdam ng prinsipe kaya't gano'n na lang ito makatingin sa kanya. Bigla namang nag-iba ang ihip ng hangin sa buong banquet at tila ang lahat ay nanatiling tahimik at walang kumikibo, pinakikiramdaman ang isa't isa. Agad namang nagpaalam na itong si Gruhorn na magpapalit na ito ng kanyang kasuotan, habang ito namang matandang noble ay patuloy pa rin sa paghingi ng tawad sa nagawa niya sa prinsipe. Agad naman nagtungo si Carl sa prinsipe at inaninyahan na ito'y sasamahan sa pag-alis, at bago pa man sila makaalis ay tinanong ni Gruhorn kay Carl kung sino ang matandang noble na ito. Mukhang narinig ng matandang noble ang naging tanong ng prinsipe kay Carl, kaya naman sumagot ito at nagpakilala balang si Marquis Biffeld, at nang marinig ito ni Gruhorn bigla naman nag-iba. Agad namang umalis sina Carl at Gruhorn. Habang ito'y nagpapyunas ng natapong alak sa kanya ay pinasalamatan niya ang matandang noble sa pagtapon ng alak sa kanya at dahil doon nawala ang init ng ulo nito.
Di rin nagtagal nang makarating si Gruhorn sa palasyo, tila ito'y nasa kanyang kwarto at nagpapahinga pero ito'y basang-basa at pawis na pawis. Agad namang nagbukas ang pinto mula sa silid ng kwarto ni Gruhorn at pumasok ang matandang tito nito. Sinabi ng matandang tito na narinig niya daw na nagkaroon ng eksena sa banquet. Sinabi ng matandang tito na narinig niya ito mula kay Marquis Bielefeld at sinabi nito na mukhang gagawa daw si Gruhorn ng gulo sa banquet. Doon na lang na-realize ni Gruhorn kung bakit ganun na lang ang ginawa ni Marquis sa kanya at tila hindi iyon insidenteng nangyayari lamang ng patapon ng alak sa kanya. Umupo ang matandang tito at kinausap ng masinsinan si Gruhorn kung ano ba daw ang binabalak nitong gawin at sumagot naman itong si Gruhorn na hindi naman siya gagawa ng mga ganoong bagay pero may bagay lang daw na hindi maintindihan. Ang corrupt na si Borgon ay tila ipinagmalaki daw niya ang kanyang kapangyarihan sa gitna ng kaharian na ang mga noble ay agad nagbigay galang at respeto nang sa mga ito hindi ginagawa sa isa royal. Meron pa nga daw na ang hangin sa loob ng banquet ng araw na iyon ay tila kakaiba. Ang lahat ng mga noble ay talagang bigay galang sa emperor na ito na hindi ginawa nung si Gruhorn nang dumating. Napatanong na lang itong si Gruhorn sa kanyang tito na kung bakit at paano napunta sa gantong sitwasyon ang buong kaharian. Mukhang may alam itong matandang tito sa nangyayari kaya kinwento nito ang buong nangyayari sa kaharian. Noong unang panahon daw ay nanatiling matatag ang kaharian mula sa pagsalakay laban sa maraming imperyo. Mga knight na nanatiling lumalaban sa mga imperyo. Ngunit dinaglaon ay nagbago ng ang ihip habang tumatagal mas lalong lumalawak ang imperyo at ang pagitan ay mas lalong lumaki. Nang mangyari yun wala nang nagawa ang mga tao at knights sa kaharian kundi lumuhad para sa mga imperyo at iyon ang naging dahilan kung bakit ganun na lang magbigay galang ang mga noble ng kaharian sa mga imperyo. Nagulat si Gruhorn sa mga narinig niyang impormasyon at hindi ito makaniwala sa narinig niya nang dahil lang doon ay naging ganun na ang buong kaharian. Pero kahit ganun pa man at maliit lamang ang kaharian kumpara sa imperyo ay ang kaharian ng Leonberg lamang ang merong bagay na kayang humarap laban sa imperyo. Mula sa mismong proseso ng pagtatatag ng bansa, ang mga nakamit na tagumpay ay naipon ng walang kakulangan kung ito man ay ordinaryong tao o di pangkaraniwang tao kahit pa ang mga kwento o mito na nakapaloob dito sa martial hymns o marital spirit. Hymn. Ang lahat daw ng iyon ay nawala na parang bula habang pinakikiramdam ni Gruhorn ng kanyang kanahart. Tinawag ni Gruhorn ng kanyang tito at sinabi nito na nagbago na ang isip nito. Nagtaka naman itong matandang tito sa sinasabi ng prinsipe. Kaya't tinanong ng matandang tito kung ano ang tinutukoy nito patungkol sa kanyang pagbabago ng desisyon ng prinsipe. Agad namang sinabi ni Gruhorn na binabawi na niya ang desisyon niya sa pagtutol bilang maging isang hari at susubukan niya daw maging hari. Nagulat naman ang kanyang tito sa sinabi di ata inaakalang papayag na ito maging hari. Sinabi pa ni Gruhorn na kahit papagsisihan niya ang naging desisyon niya na maging hari ay ayos lang kasi ito na ang kailangan niyang gawin. Dahil siya din ang bumuhay sa kahalinang palasyo kaya't bakit niya ito pababayaan. Lumipas na ang isa araw magtungo tayo sa ikalawang araw ng banquet. Naghanda na si Gruhorn sa pagpasok sa banquet inaayos niya ang kanyang damit. Agad namang nagpresenta ang mga kawal at sinabing dumating na at paparating na ang first prince kasama si Vale Baluhard. Tinignan niya ng maagi ang mga noble sa paligid. Pero ang mga noble ay nagbigay lamang ng tila kaunting respeto sa pagdating ng prinsipe kung ikukumpara sa emperor. Sa isip na Gruhorn ganito na lang ba ang noble ngayon hindi man lang marunong rumspito, kahit sa isang maharlika ay hindi ganito ang trato. Sa unang panahon may kaibigan si Gruhorn na tumayo para sa mga tao na ni isa ay hindi aakalang magiging hari ito. Kasi ito'y walang kapangyarihan kundi isa lamang lalaki na tagapag-igib ng tubig sa likod ng nayon. At ang lalaking iyon ay tumayo sa harap ng maraming tao. Gaya na lang ng ginagawa ni Gruhorn ngayon tumayo ito sa harap ng mga noble na parang hari. Biglang naglabas na malakas na asul na aura itong si Gruhorn at sinasabing ang mga taong may mata ngunit di makakita tatayo din si Gruhorn bilang parang kawan ng tupa sa mga ito. Lumabas ang status window at sinasabing nagkaroon ng bagong himno si Gruhorn ng Hymn of the King. Ang hymn na ito ay sobrang lakas kung ikukumpara ito sa Hymn of the Dragon Slaying ay mas hindi makakayanan ang bigay nitong sakit mula sa mana heart kasi ang hymn na ito ay mula sa hero grade at hindi myth. Gayon pa man nakayanan ni Gruhorn ang hymn na iyon at ang aura ay naghugis na parang kasuotan ng isang hari kay Gruhorn. Nagulat at mga noble sa loob ng banquet sa presensyang ibinigay ni Gruhorn.
Agad namang yumuko at nagbigay galang ang mga noble nilagay ang kamay sa dibdib bilang pagrespeto sa prinsipe. Nagalak si Gruhorn sa naging gawin ng mga noble sa kanya at inaniyahan na itaas na ang kanilang ulo pero di pa man ito tapos na magsalita. Bigla namang may naramdaman na kakaiba itong si Gruhorn sa paligid, tila may malakas na kulay ube na aura, napalingon na lang itong si Gruhorn sa lakas ng enerhiyang ito. May isang babaeng nakabalot ng trala na kulay purple at mukhang doon nang gagaling ang enerhiyang iyon. Inalis ng babaeng nakabalot ang kanyang saklob sa ulo at lumabas ang tenga nito. Dito na lang nalaman ni Gruhorn na isa itong elf. Nagsalita itong babaeng elf na namamangha niya daw na may gumagamit pa ng himno ngayon henerasyon. Doon na-realize ni Gruhorn na di lang ito isang elf na pangkaraniwan. Nagulat si Gruhorn kung bakit nandoon na lamang itong elf sa banquet. Ang mga ito ang pinakamagandang nilalang na ginawa ng Diyos, ang nilalang na hindi man kailan nanakit ng buhay ng iba, mapa insekto o hanggang sa tao, ang gardener ng kagubatan na nabubuhay ng 300 hanggang 1,000 taon sa mundo. Ito ang iniisip ng mga tao kapag naririnig nila ang panagalan ng mga nilalang na ito na elf. Ngunit ibang-iba talaga ito kumpara kung sa paano ito kilala ng mga tao. Ang elf ay hindi pangkaraniwan. Ang totoo ay ang mga elf ay ginagamit ang kanilang kagandahan bilang pain upang matalo ang kanilang kalaban. May tinatawag na high elves na ipinanganak na may hero grade. Ito ang uri ng elves na sobrang delikado kesa sa normal na elf. Kaya kung susumiin ang nasa harapan ni Gruhorn ay hindi isang pangkaraniwang elf lamang. Nabubuhay ito ng hihigit sa 1,000 taon, kaya ang elf na ito ay siguradong Elder High Elf. Ang panagalan ng babaeng elf na ito ay Sigrun the Dancing Magic Sword Woman. Siya ay isang Mayembrojeg, isang ekspedisyon na tumalo sa Mad Dragon 400 taon ang nakalipas. Ang elf na ito din ang nagpahirap at gustong kumuha kay Gruhorn nung siya espada pa, nais makuha ni Sigrun ang espada kung mamamatay ang amo nito. Sinabi pa nitong si Sigrun na kung ano naman at espada si Gruhorn ay mas gugustuhin niyang maging espada lamang ito. Kinakabahan na si Gruhorn at ipinagdadasal na sanay hindi siya makilala ni Sigrun at nasa katawan nito ng iba, kaya imposible nitong makilala ni Sigrun ang prinsipe bilang si Gruhorn. At ang ikinabahala ni Gruhorn nung ginamit niya ang Hymn of the King na agad namang nalaman ng elf na ito. Tinanong ni Sigrun kung nagkita na ba daw sila at mukhang pamilyar daw ang prinsipe sa kanya, agad namang umilong at humindi itong si Gruhorn sa katanungan nito. Sinabi ni Gruhorn na ngayon lang daw sa buong buhay niya na nakakita siya ng isang elf sa kanyang dalawang mata, kaya dito na nagtaka si Sigrun at sinigurado niya kung totoo ang sinabi nito ni Gruhorn. Pinagmasdan ni Sigrun ang prinsipe ng masinsinan kung nagsasabi ba ito ng totoo sa kanya, at sinabi naman ni Sigrun na nagsisinungaling daw ito. Napalunok na lang sa kaba itong si Gruhorn kasi ang akala niya'y mahuhuli na siya ni Sigrun. Dagdag pa ni Gruhorn na nung nakaraang 400 taon ang nakalipas si Sigrun ang isa sa pinakamalakas na nangkwentro nito nung siya espada pa. Ipinaliwanag ni Sigrun kung bakit niya nasabing nagsisinungaling ang prinsipe, dahil kapag ang tao ay unang makakita ng elf may dalawa lang itong reaksyon. Ang unang reaksyon ay ang mamangha sa kagandahan ng isang elf. Na mamangha ang mga tao sa kagandahan ng mga elf kapag una pa lang nila itong kaengkwentro. Pero ang mga taong may high grade level of martial understanding ay kilala ang mga elf, kaya hindi nagpapasindek ang mga ito sa kagandahan ng elf. Tinuro ni Sigrun si Jituhorn ay sinabing ang mga nakikita ni Sigrun ay wala sa dalawang reaksyon na kanyang nabanggit mula kay Gruhorn. Hindi daw nito naaabutan ng high level ni Gruhorn, kaya paanong alam niya ang mga tungkol sa elf? Kabadong-kabado na si Gruhorn at malapit na siyang mahuli ni Sigrun. Agad namang sinabi ni Gruhorn na iba lang ang paningin niya sa mga elf, kaya hindi ito agad na humalong tulad ng iba. Sinabi ito ni Gruhorn upang maiwasan ang tensyon sa dalawa. Natigilan naman na si Sigrun pero kitang-kita sa mukha nito ang pagdududa mula sa ikilos ni Gruhorn. Kaya't lumingon na itong si Sigrun at nagbalak ng umalis. Nagpaalam muna ito at sinabing mabuti daw at nakilala niya itong si Gruhorn dahil ayon naman ang pakay niya. Nakahinga ng maluwag si Gruhorn nang paalis na si Sigrun, kaya naman naghahanap ng magiging kasingtahan ng prinsipe. Ang reyna may mga lumahok sa iba't iba lumalap ng syudad, may lumahok na bata kaya't inayawan ito ng reyna. Ito namang isang tana para bang hindi man lang dad please ang palad ng prinsipe sa babaeng ito. Ito namang isang ta ay parang lalamunan at kakainin ng buo ang prinsipe, may anger issue yarn.
Pinagalitan din naman ito ng reyna itong si prinsipe dahil hindi siya makapili ng mapapangasawa nito. Sinabi ng reyna na ang okasyon na ito ay ang pagpili ng prinsesa kaya't wag mag-expect. Ito namang isang taay. Mas bata pa to kesa sa kanina ha. Nadidismaya na ang reyna at ang prinsipe sa mga lumahok sa iba't ibang sulok ng syudad. Pinagalitan naman ng reyna si Gruhorn dahil ang okasyong ito ay ang pagpili ng prinsesa para sa prinsipe kaya't wag daw itong mag-expect ng babaeng matitipuhan nito doon at dapat daw nitong piliin ay ang may mayamang pamilya at respetadong pamilya para sa susunod na henerasyon nila. Hindi inaasahan nagsabi ang isa sa mga katulong na may elf na lalahok sa okasyon at nawala ang galit nito at natuwang may lumahok. May dumating na elf at kay kasama itong dalawang elf sa likuran nito nakabalot sa kulay ubing sa club habang papalapit sa reyna. Nagpakilala itong elf na ito na si Sigrun mula sa Mistletoe Clan. Yumoko ito kasama ng dalawang elf sa likuran upang may bigay bati Reyna Margarta. Nagalak naman ang reyna sa naging pagbisita ng mga elf sa mahabang panahon. Nagulat daw ito sa muli nitong pagbisita ng mga elf sa kaharian. Tinanong naman ni Sigrun na kung naghahanap ba daw ito ng mapapangasawa itong si prinsipe. Sumagot naman ang reyna na tama ang sinabi nito. Nagpakilala naman itong si Sigrun na isa siyang high elf o kung susumiin ang ibig sabihin nito sa tao ay nanggaling ito sa kilalang maharlikang pamilya. Bumalik ang kaba ni Gruhorn at napaisip na lang ito na kung ano ba takagang pakay at binabalak nitong si Sigrun. At sinabi pa ni Sigrun na hindi lalayo ang edad ng prinsipe sa edad niya. Sinabi niya ito ng may malambing na boses para makuha ang loob ng reyna pero sinabi sa isip ni Gruhorn na nagsisinungaling ito dahil isang lobo na mismo ang pagitan nila. Isa pa sa sinabi ni Sigrun na ang elf na kasing ganda niya ay perpekto upang maging kabiyak ng isang tao at ipinakilala nito ang kasama niya sa likuran na isa itong tag-apa sunod niya at kung sa tao ang ibig sabihin nito ay knight ito ni Sigrun. At nang unang makita daw ni Sigrun ang prinsipe tila sila na use daw talaga ang itinadhana sa isa't isa. Nagulat naman itong si Gruhorn sa pinagsasabi ni Sigrun hindi niya peren malaman ang tunay nitong pakay sa kanya. Dagdag pa ni Gruhorn na hindi nagsisinungaling ang mga elf pagdating sa tadhana at koneksyon kaya ang lahat ng sinabi ni Sigrun ay totoo. Nagalak at natuwa itong reyna sa mga sinabi ni Sigrun na patahimik na lang ito sa kasiyahan at kamanghaan. Usap-usapan sa buong kaharian ng katangian ng elf. Sabita ang elf daw ang may pinakamagaling sa pagtigni ng kapalaran at dagdag pa nito na magsisimula na ba daw ang koneksyon ng mga tao sa elf. Tila kumari pa ito ng takbo si Gruhorn at nagulat ang reyna sa bigla nitong ikinilos na question ito sa sarili. Kumari pa at tumakbo itong si Gruhorn patungo kay Sigrun at hinawakan ang kamay nito at hinayla ito. Nagulat ang mga tao at noble sa palasyo sa paghila ni Gruhorn sa elf na si Sigrun. Hinala ni Gruhorn si Sigrun at tila natuwa pa itong si Sigrun. Sinabi ni Gruhorn na kailangan nilang mag-usap. Timante sila sa isang silid at dito niya dinala si Sigrun at tinanong ni Gruhorn kung ano talagang pakay nito. Sinabi naman ni Sigrun na kaya lang daw ito pumunta ay dahil sa gusto niya rin ng mapapangasawa at para magkaroon ng koneksyon ang kanilang clan mula sa pamilya ni Gruhorn. Nagtanong muli utong si Gruhorn pero this time tinawag niya ito sa totoong pangalan nito na si Elder High Elf Sigrun. Ikinagulat ito ni Sigrun na malaman niyang alam ni Gruhorn na elder siya. Sinabi pa ni Gruhorn na si Sigrun daw ang executioner na nag-handle ng dumi ng kanilang clan ang daang taon na tinijiryang the Blade of the Mistletoe Clan si Sigrun. Nandito lang ba daw si Sigrun para sa investigasyon ng pamilya niya o ang patayin si Gruhorn? Na tahimik si Sigrun nang makilala siya ni Gruhorn nang di niya inaasahan. Naging interesado na si Sigrun kay Gruhorn. Tinanong nito kung paano nito siya nakilala ang patungkol sa kanya nang may nakakatakot na ekspresyon sa mukha. Biglang naglabas ng mahika itong si Sigrun. Ikinabahala naman ni Gruhorn nang inilabas nitong mahika na tahimik ito sa gilid. Si Sigrun ay malakas na higit pa kay Gruhorn kaya hindi nito matatalo si Sigrun sa isang labanan at ang isa pa ay nakita ni Sigrun ang kapalaran ni Gruhorn. Ang ibig sabihin nito ay meron itong high grade na kayang makakita ng past ng isang tao mula sa kaluluwa nito. Habang naglalabas ng malakas na aura itong si Sigrun, sinabi nito na kahanga-hanga na malaman ni Gruhorn na isa itong executioner pero kahit ganun na natili itong tahimik kahit nasa harap na niya ito. Sinabi niya na kikilang-kilala niya ito pero kahit nasa harapan na niya ang isang executioner ay magiging mangmang lang ito kung tatakbo pa siya. Nagulat naman si Sigrun sa naging sagot ni Gruhorn.
Sinabi pa ni Gruhorn na tama na ang pagpapanggap at paglalaro, huwag daw itong makialam sa kapalaran ni Gruhorn. At sa ngayon tila si Sigrun ay nababalot ng mga isipin at kuryosidad kay Gruhorn. At kung ipagpapatuloy yun ni Gruhorn ang kapalaran niya ay masisira sa isang masamag elf, kaya't mas maganda raw kung patataasin lang ni Gruhorn ang interest ni Sigrun sa kanya. Namangha naman itong si Sigrun at tila gumana ang plano ni Gruhorn, naging interesado nga itong si Sigrun sa kanya at tinanong nitong si Sigrun kung sino ba talaga itong si Gruhorn. Sabi naman ni Gruhorn na sa ngayon isa lamang siyang normal na prinsipe na iniwan ng kanyang tatay, pero tinanong ni Sigrun kung sino naman ang tutong siya at sumagot si Gruhorn na sino ba ang may alam. Sinabi pa ni Gruhorn na kung curious talaga ba daw itong si Sigrun ay maghinti lang siya at malalaman niya din. Nalilito na talaga itong si Sigrun kung sino ba talaga itong si Gruhorn at kung bakit siya ipinadala ng clan niya sa isang misyon ng walang dahilan. Pero ngayon daw alam na niya kung bakit siya andito simula pa lamang at mukhang magsisimula na ang totoong misyon ni Sigrun ng dahil kay Gruhorn. Nawiwaydohan na itong si Gruhorn kay Sigrun kahit mapa-400 taon o ngayon ay nakakatakot pa din ito. Lumabas na sa silid ang dalawa na si Sigrun at Gruhorn mula sa pag-uusap nila. Magkahawak ang kamay nang lumabas at ikinagulat ito ng mga tao sa palasyo, tila kinilig pa ang mga ito. Humarap ang dalawa sa reyna at nakatayo sila doon habang nakahawak sa braso itong si Sigrun kay Gruhorn. Biglang nagsalita itong si Gruhorn na may gusto daw siyang sabihin sa reyna. Nagsabi ito na magpapakasal na itong si Gruhorn kay Sigrun ng may masayang mukha. Di maisip ni Gruhorn na kaya niyang tawagin si Sigrun sa pangalan nito, pero sa ngayon hindi niya pwedeng suwiin ang interest ni Sigrun sa ngayon. Natuwa naman at itong reyna at naging interesado sa pagpapakasal ng isang normal na tao sa isang elf. Sinabi ni Gruhorn na pinag-obserbahan niya muna daw si Sigrun dahil mahalaga ang tamang desisyon at tamang pagpili ng magiging kabiyak nito. Napaisip itong reyna sa sandali, pero sa tingin naman niya ay tama ang ginawa ni Gruhorn dahil para sa reyna mahalaga ang pagpapakasal na ito. At para kay Sigrun ay itong ang delicacy niya na magiging magkaedad lamang sila kung magpapakasal itong dalawa. At para naman kay Gruhorn gagamitin niya ito upang palakas pa at makaalis sa piling nitong baliw na elf. Hahaha, ayaw niya eh.